Magandang araw mga katagwok. To this video, gagawa tayo ng center table. So from scrap to simple center table. So gagamitin pa rin natin yung mga kahoy natin ginamitan natin pang daramba. So dito, tatanggalin natin yung mga nakauslim pako para hindi makain ng ating planer. Pagkatapos ay susukatan natin ng gusto nating haba. Pagkatapos ay putulin natin gamit yung cutter natin. So hindi na tayo gamit ng lagari. So ito na yun mga katagbok, yung mga pisa natin para sa ating center table na gamit ang mga scrap na kahoy. Siyempre lilinisan natin gamit ang liner mga katagbok. So ganun pa rin, tulad mga dating video natin, sipatin natin dapat matuwid at saka iskwalado yung pagka-planer natin mga katagbok. So, gamit ang eskwala, tapos planer, hanggang sa makuha natin yung tuwid at eskwaladong kahoy mga katagbok. Sa kabila, kulang pa. Hanggang makuha natin mga katabok, pasensya lang. Tapos dito naman kukunin natin yung kapal na gusto natin at lapad ng magiging pisa natin. So gagamit tayo ng granil, kukuha tayo ng sukat base sa ating eskwala. So pasensya na kayo sa voice ko mga katabok kasi medyo sinisipon tayo ngayon. Nakuha natin yung saktong sukat. So ginamit natin yung granil sa kahoy. At dito nag-planer na tayo para makuha natin yung sukat na minarka natin ng granil. Magkabilaan, sipat hanggang abot sa granil yung pag-planer natin. Dito sa kapal naman, kabila. So maganda sa pagdi-DIY mga katagbok ay hindi ka na gagasto ng malaking pera kasi makasave ka na. So okay na yung isa natin, nalinisan natin gamit ang planer. Ngayon magsusukat na tayo para sa butas at sa dawil niya. So yan yung mga pisa natin. So, dito magsusukat na tayo kung gaano kahaba at gaano kalaki yung butas at gaano kalalim yung magiging dawil natin. Kung gaano kalapad yung pisan mong katagbok, ganun din kalapad yung sukat ng magiging dawil ninyo. So gamit ang eskwala para eskwalado talaga. Para magkatulad talaga yung sukat mga katagbok, magiging guide mo yung isang kahoy o pisa. Itabi mo lang at doon ka magbabase ng iyong pagmamarka. So itong part na itong mga tagbong piece natin, ito yung magiging paa natin ng ating magiging center table. So ito pa yung kasama ng ginawa nating sopa mga katagbok. So ito yung magiging center table niya. Kung nasundan nyo yung mga video ko, sa unang mga video natin ay gumawa tayo ng sopa gamit ang mga scrap na kahoy din.
So ang laki ng nasave ko dito mga katagbok. Kasi yung pisa, pinulot ko lang sa likod bahay. Siyempre, kuryente lang at saka ako lamang ang magtatrabaho. Hindi na ako magbabayad ng labor siyempre. So yung kinagandaan ng mga katagbo kung meron kang kaalaman sa paggawa ng mga bagay-bagay o pag DIY. So hindi ko talaga kinat yung pag mamarka ko mga katagbok para masundan nyo kung gusto nyo matuto. So, dapat magtapat talaga yung marka ng lapis kabilaan. Ito naman mga katagbok yung magiging sanipa ng ating center table. So ito yung pinakamahaba na pisa. So 4 na pisa yan mga katagbok, 2 sa taas, 2 sa baba. So dyan ang magiging dawil natin. So yung butas nandun sa 4 na paa natin yung butas. Ang dawil ay sa mga sanipa mga katagbok. Ang ingay naman ng asong to mga katagbok. Pasensya nyo na lang. Kasi nandito ako nag-voice over sa tabi ng daan. So minsan may dumadaan ng mga sasakyan. So tinapat natin yung kabila para magkasing sukat talaga. So, paikot lang. Dapat magtapat yung marka ng lapis. So dito mga katagbok, pagkatapos nating markahan ay gagamit tayo ng granel para sa butas. So yan yung pisa natin na lalagyan ng butas, yung mga paa ng magiging center table natin. So, kung mapapansin nyo, meron siyang marka para sa butas. Paapat. So pangatlong paa. Ito yung pang-apat na paa. So, ito naman yung sa mga sanipa natin. Diyan yung dawil mga katagbok. Nasa dulo. Ang daming dumadaang motor mga katagbok. Yan yung maikli na sanipa natin mga katagbok.
Ito naman yung mahabang sanipa natin. So may dawil din andyan. So, hindi ko talaga kinat mga katagbok para makita nyo talaga kung gusto nyo matuto at sundan ang ginagawa ko. Ayos na. So dito, gagawa tayo ng dawil. Gumamit tayo ng cutter para hindi tayo masyadong mahirapan sa paglalagari mga katagbok. Pero gagamit pa rin tayo ng lagari. So yung hindi naabot ng cutter, tatapusin ng lagari. Manumano nating lalagariin yung hindi inabot ng cutter. Ayan na. Nasa gilid-gilid yung natuwa ng cutter. So yung sa gitna, yun ang lalagariin natin mga katagbok. Hindi na siya masyadong mahirap kasi may tinaanan na ng cutter. Kasi kunti na lang ang lalagariin mo. Dito sa gilid para magiging dawil na. Ayun, ayos na. May dawil na. Dito naman, magbubutas tayo gamit ang barina. So, nahugot pa yung blade. So, nagpalit tayo ng blade. Yan, butas para mas madali na yung pag gamit ng pait natin mamaya. So, lilinisan na lang natin yung gilid-gilid. So, mabilis na lang siya mga katagbo. So, yan yung isa ng paa natin. So, ayos na. So, ngayon, lilinisan natin yung gilid-gilid para walang sabit. Yan. Gamit tayo ng malapad at saka maliit na pait or tigib sa Bisaya mga katagbo. Kailangan talagang magmano-mano para malinis yung gilid-gilid ng butas natin para walang sabit pag pasok ng ating dawil. Kunting pasensya lang mga katagbok para makagawa tayo ng DIY natin. So sana patuloy nyo sundan yung ginagawa natin mga katagbok. So ito pa lang part 1 pa lang to. So mayroon pa tayong part 2 or hanggang part 3 ba tayo or part 4 ba. So hindi ko na dinidiretso para maintindihan nyo mabuti. Malapit na. So salamat sa panonood mga katagbok. Please like and subscribe. Bye-bye.